Good evening mga kapatid! Kamusta na po kayo? Welcome po sa ating first day ng ating pong weekly devotion. So ngayon po gusto ko pong ibahagi sa atin kung ano po yung purpose at ano yung goal ng ating pong weekly devotion. Kung paano po siya sinimulan sa Biblia, ang nais po ng Panginoon ay ituloy po natin sa panahon na ito. So yung text po natin sa ating pong announcement o sa ating pong art card ay makikita po natin sa Gawa o sa Acts chapter 2 verse 42 na ang sabi ay, naging masigasig sila sa pag-aaral ng mga itinuturo ng mga apostol, sa pagtitipon bilang magkakapatid, sa paghahati-hati ng tinapay at sa pananalangin. So dito po makikita natin isa po sa mga sikreto, isa po sa nagbigay ng kalakasan sa mga naunang mananampalataya po sa atin sa panahon nila Pedro na Juan ay yung pagiging masigasig daw po nila sa pag-aaral ng salita ng Panginoon. So malaking tanong po, gaano po tayo kasigasig, kasipag, kagutom sa salita po ng Panginoon? Sila po, yun yung kalakasan nila, yun po yung sikreto nila, bakit po nanatili silang malakas sa kanilang buhay pananampalataya, yung pagiging masigasig sa pag-aaral po sa mga itinuro ng mga apostol sa kanila. And alam po natin na yung mga katuruan po ng mga apostol ay hindi po yun galing sa kanila. Yun po ay nakuha naman nila sa pagtuturo naman po ng ating Panginoon. So sa atin din po sa panahon natin, yun din po yung magbibigay ng kalakasan po sa atin sa araw-araw, yung pagiging masigasig po natin sa pag-aaral ng salita ng Panginoon. Although hindi po natin kaya, karamihan sa atin, hindi po natin kaya na mag-aral ng Bible School because of time and because may mga responsibilities tayo sa ating mga tahanan. Pero by the grace of God, ang church po natin, ang DCNWC po, ay gagamitin ng Panginoon to give us ng mga wisdom, give us ng mga katuruan galing sa salita ng Panginoon para magbigay po ng kalakasan sa atin and to equip us sa salita ng Panginoon and for every good works at ma-reach po natin yung ating full potential sa Panginoon. So, makikita po natin doon na yung fellowship po, pinapalaga nila, yung study of the Word of God, pinapalaga nila, and even yung Holy Communion, pinapahalagahan nila, at saka yung prayers. So, sabi po sa English, they devote themselves. Talagang iginugol po nila yung kanilang araw, yung kanilang buhay sa apat po na ito. And kasama po doon yung study of the Word of God and yung prayer. So, I invite you po sa atin din pong weekly na prayer meetings, kahit na po ito ay sa social media lang. Pero po, kung nais po natin sumama at mag-join every Thursday ng 9 p.m. at every Saturday ng 6 a.m. So sa mga hindi po kaya ng gabi, may umaga po tayo. Sa mga hindi naman kaya ng umaga, may gabi po tayo. So pwede po tayong mamili doon kung kailan po natin nais na makibahagi sa pananalangin para po sa ating bansa at para po sa ating iglesia, sa ating pong mga kapatiran. So gusto ko po samahan ninyo ako gusto ko pong ibahagi ngayon isa po sa goal and purpose ng ating pong weekly devotion na makikita po natin sa 2 Corinthians chapter 2 verse 3 to 7. 2 Corinthians chapter 1 verse 3 to 7. Po, sabi po dito ni Pablo sa mga taga-Korinto, purihin ng Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo. Siya'y maawaing Ama at Diyos na laging nagpapalakas ng ating loob. So, isa po sa goal ng ating weekly devotion ay makilala po natin ang ating Panginoon na maawaing Ama at Diyos nagbibigay ng lakas ng loob sa bawat isa po sa atin. Every time po na nag-study tayo sa Word of God, sana po nag-i-increase din yung pagkakilala natin sa ating Ama. Pinag-aralan po natin linggo na ang ating Diyos po, si Yahweh, ay God of mercy and grace. So dito po inulit din ni Pablo. So isa po yung sa goal natin and purpose po ng ating weekly devotion ay makilala natin araw-araw na maawain ng Diyos at siya nagbibigay ng kalakasan ng loob sa bawat isa atin. Araw-araw po tayo hinahamon ng pagsubok sa buhay. Financial man yan, physical man yan, may hamon sa ating buhay. Yung pagsubok. Pero sabi po dito,
Nawa makilala natin yung ating Ama na nagbibigay ng lakas ng loob sa atin sa araw-araw. So, isa po yun sa goal and purpose ng ating weekly devotion. Makilala ang Panginoon upang magkaroon tayo ng kalakasan sa hamon ng buhay. In verse 4, pinalalakas niya ang ating loob sa lahat ng ating paghihirap. Para sa pamamagitan ng kalakasan ng loob na ibinigay sa atin ng Diyos, ay mapalakas din natin ang loob ng ibang naghihirap. So isa rin po sa goal and purpose ng ating weekly devotion, ang sabi po ni Pablo dito, na kapag tayo po nakilala natin ang ating Panginoon, at sa pagkakilala natin sa Panginoon, napalakas tayo, ang gagawin naman po natin ay palakasin yung bawat isa. So, ang weekly devotion po natin ay instrumento ng Panginoon para mapalakas natin yung bawat isa. So, every time po na may mga nag-share po dito, hindi lang po ako at si Pastor Princess and Pastor Noel yung mag-share po sa ating weekly devotion, yung mga kapatiran din po natin, dahil naniniwala po ko ng bawat isa po sa atin ay nais ng Panginoon maging instrumento para magbigay ng kalakasan sa bawat isa po sa atin. At yun po yung sabi ni Pablo, na pinapalakas sila ng Panginoon upang sila ay maging instrumento ng Panginoon para palakasin yung bawat isa na nakakaranas ng paghihirap. So sa panahon po natin, maraming mga kapatiran po natin ay may dumadaan sa matinding pagsubok, mahirap na pagsubok. Pero sa ating pong mga testimony, sa mga revelation po, mga kapahayagan, mga itinuro po ng Panginoon sa atin kung paano po tayo naging malakas, kapag yun po ay binahagi natin sa ating mga kapatiran, sila din po ay magiging malakas. In verse 5 sabi doon, sapagkat kung gaano karami ang mga paghihirap natin dahil kay Kristo, ganoon din karaming beses niyang pinalalakas ang ating loob. Marami daw po tayong nararanasan na matinding pagsubok sa panahon na ito. Pero kung gaano kadami daw yung pagsubok na pinagdadaanan natin, ganoon din daw po kadami yung kalakasan na binibigay ng Panginoon sa atin. So mga kapatid, I encourage you, be strong in the Lord, in the power of His might. May kalakasan po na galing sa Panginoon na sapat po sa atin para mapagtagumpayan natin yung mga pagsubok at kahirapan sa panahon po natin na ito. And sabi po doon, sa verse 6, kung naghihirap man kami, ito'y para mapalakas ang inyong loob at para kayo'y maligtas. At kung pinalakas man ng Diyos ang aming loob, ito'y para mapalakas din ang loob ninyo, nang sa gayon ay makayanan ninyo ang mga paghihirap na tulad ng dinaranas namin. Verse 7, kaya malaki ang aming pag-asa para sa inyo, dahil alam namin na kung naghihirap kayo tulad namin, palalakasin din ng Diyos ang inyong loob tulad ng sa amin. Sabi ni Pablo, kung paano kumilos ang Diyos sa amin para palakasin kami sa mga paghihirap na pinagdaanan namin. Kami ay umaasa rin sa tulong ng Diyos na ganun din yung gagawin ng Panginoon sa bawat isa po sa inyo, sa bawat isa po sa atin, para maging malakas po tayo at gamitin tayong instrumento ng Panginoon sa bawat isa. So mga kapatid, sa akin pong pagtatapos, meron pong kalakasan ng Panginoon na handang ialok at ibigay po sa bawat isa sa atin. Hindi po para solohin natin yung kalakasan na yun, kundi yun po ay ibigay din natin sa bawat isa. Alam niyo po yun, tayo po ay binibless ni God, hindi para sarilihin natin yung blessing na yun, kundi para maging daluyan po tayo ng blessing para sa iba. Ganon din po yung kalakasan, tayo po ipapalakasin ng Panginoon para tayo po ay maging daluyan ng kalakasan din po sa bawat isa. And mga kapatid, kung meron po kayong mga prayer request, may mga pinagdadaanan po kayong pagsubok, tayo po ay naka-live ngayon, pwede nyo pong i-chat, pwede nyo pong i-type yung inyong prayer request po sa ating pong chat box, sa ating pong comment section, and we will pray po sa inyo sa ating pong mga prayer meetings. So sige po, kung meron po kayong mga prayer requests, i-chat nyo po. Dahil naniniwala po tayo sa ating pong mga panalangin, meron pong Diyos na nakikinig na handa pong makinig at sumagot sa ating pong mga panalangin. So yung chat box po natin at saka yung comment section po ay naghihintay para po sa ating pong mga prayer requests
sa mga pagsubok po natin, kung kailangan natin panalangin, we are willing po to pray for you. So mga kapatid, ang kalakasan po ng Panginoon ay handa niyang ipagkaloob po sa bawat isa sa atin. E nawa po kayo po ay napalakas ng mensahe ng Panginoon sa gabing ito dahil naniniwala po ako na ang bawat isa po sa atin ay nais ng Panginoon na makawala sa kahirapan, makawala po sa kahinaan, at bagkus maging malakas sa Panginoon upang gamitin tayong instrumento ng Panginoon para palakasin ang bawat isa. Tulad po ng nangyari kay Pedro, na yung si Pedro po ay nanghina. Kasi po si Pedro ay tinatuan niya ang Panginoon. Pero sabi ng Panginoon, Pedro, babagsak ka ngayon. Pero pag dumating na yung araw na ikaw na ay nakabalik, ikaw na ay nakatayo muli, strengthen your brothers. Palakasin mo yung kapatid mo. E naniniwala po ako na ang Diyos po ay nais palakasin po ang bawat isa sa atin upang pagmuli nating pagbangon at pagtayo sa kalakasan at kapangyarihan ng Panginoon, tayo rin po ay gagamitin ng Panginoon to strengthen our brethren. Palakasin ang bawat isa sa atin. So maraming salamat po mga kapatid, e nawa po kayo po ay na-bless, kayo po ay napalakas ng mensahe ng Panginoon sa atin sa unang araw ng ating weekly devotion. So mga prayer requests po ninyo, makakaasa po kayo na we will pray for you with all our hearts, fervently, with all our strength po, and with all our soul, with all our emotion to pray for you, for the strength of God and the answer ng prayer ng Panginoon sa bawat isa po sa atin. Pwede niyo po ba akong samahan sa ating pananalangin sa gabing ito? Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. Salamat po, Panginoon. Heavenly Father, we thank you dahil alam po namin na sapat po ang inyong kalakasan, sapat po ang inyong biyaya sa bawat isa po sa amin. Sapat po, Panginoon, Lord, ang lahat ng kasagutan po ninyo sa aming mga panalangin. Inangdalangin ko po, Panginoon, na sa gabing ito, kayo po ay kumilos, kayo po ay magpalakas, kayo po ay magturo, kayo po ay magbangon muli sa mga kapatiran po namin na bumagsak man, pero alam po namin na hindi nyo po nais na manatili silang bagsak, kundi ang nais po ninyo ay patayuin sila, palakasin muli sila, ibangon muli sila upang gamitin po niyong instrumento para palakasin din po ang bawat isa, palakasin din po ang aming mga kapatiran. Kung paano po ginamit niyo sila Pablo, sila Juan, sila Pedro na mapalakas po ang pananampalataya ng mga kapatiran nung panahon nila. Naniniwala po kami that the same Holy Spirit will give us strength also in our days to strengthen our brothers, to equip our brethren for every good works, so that lahat po kami, Panginoon, ay maging instrumento po ninyo in these last days, God, in this last greatest revival, Panginoon. Lord, sa panahon ngayon na marami po sa amin ang nanghihina, na nahahamon ang aming pananampalataya, alam po namin na ang kalakasan po ninyo ay ready, Lord, na ipagkaloob po sa bawat isa po sa amin. Maraming salamat po, Lord. I pray God that you bless our night today dahil alam po namin, mahal po ninyo ang bawat isa po sa amin. Maraming pong salamat. Kunin po ninyo ang lahat ng kaluwalhatian at papuri. Ang lahat po ng ito ay aming iniling at tinadalangin sa matamis na pangalan ni Kristo Jesus. Amen and amen. And mga kapatid, maraming salamat po sa inyo pong pagsama sa ating pong first day ng ating pong weekly devotion. And next Friday po, samahan niyo po muli kami sa ating pong weekly devotion. May the Lord bless you po and keep you, mga kapatid. God bless you po, God bless you po. And again, we invite you po sa ating pong prayer meeting Thursday 9 p.m. and Saturday 6 a.m. sa atin pong GC. Isisend na lang po namin sa inyo yung link para pwede po kayo mag-join kapag nais po ninyo. Maraming pong salamat. God bless you po.